Hindi po nagbabago ang Marcos administration tungkol sa laban sa korupsyon. Simula po nung aminin at pinaputok ni Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon sa bansa, especially ang flood control scam noong July 28 sa kanyang State of the Nation Address sa SONA noong 2025 nakaraang taon. Malapit na nga at mag-iisang taon na. Tuloy pa rin. Hindi siya nakialam sa anumang investigasyon, pero siya ay nag-utos sa lahat ng kinaukulan. DPWS, NBI, Department of Justice, okay? Independent Commission for Infrastructure, binuo nga under Executive Order number 94 at Office of the Ombudsman. Sa ngayon, nasa Ombudsman na halos ang lahat ng record, ebidensya, under evaluation sa posibleng mga plunder cases ang kanilang ipapail. Yan ay pagpapakita na hindi nakialam, hindi pinigilan, hindi ginamit ni Pangulong Marcos ang kanyang impluensya na pigilan ng anumang investigasyon sa Kongreso, Senado, at nag-utos pa nga sa mga opisinang nasa ilalim ng Office of the President. Taliwas ito dun sa bintang ng ibang sektor na ang Pangulo ay nagpabaya at may pinagtakpan. Okay? Ako naman, lagi po ako nakatutok dito. Hindi naman pwedeng ito na lang ang topic natin sa dami ho ng balitang nangyayari. Flood control, impeachment, mataas na bilihin, mataas na fuel, kahirapan ng mga mamamayang Pilipino, at kung ano-ano pa. National security, West Philippine Sea, at ekonomiya. Marami hong problema ang bansa. Pero isa-isa lang yan talagang dapat ay binabantayan. At ako ay nagbabantay po dyan. Hindi totoo na yung paratang ng ibang sektor na puro daw Duterte ay natural. Duterte rin naman ang gumagawa kung bakit sila pinag-uusapan, bakit sila iniimbestigahan, kaya at bakit sila laging pinag-uusapan sa balitaan. Kasi sila rin ang gumawa kung bakit sila nadadamay. Nakakasawa na nga yung mga Duterte. Lalo na yung paulit-ulit na kailang pinagsasabi na puro malayo sa, wala sa hulog at malayo sa sinasabi dapat ng isang government elected official, di ba? Kaya lang, sila ho yung gumagawa, no? Kaya sila pinag-uusapan. Meron pang impeachment, may corruption, mayroong pagkakakulong sa ICC. So, lahat to eh. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi pwedeng hindi pag-uusapan ng mga Duterte. Dahil sila ho yung nagsimula nitong mga pagbatikos, pang-aagaw, paninira, paglabag sa karapatang pantao, kaya nakulong. Di umano'y may corruption, kaya ni-impeach si Sara Duterte. Di ba? Yan po yung mga iso. Kaya hindi ang Marcos administration ang naninira sa kanila. Sila mismo ang gumawa kung bakit sila pinag-uusapan. Okay. So dahil dyan nga sa iso ng korupsyon ito, kailan ba nag-umpisa ang korupsyon? Hindi naman ngayon lang ito. Matagal na ito. Di ba? Ayan po yung nangyayari. So, bantayan natin ang mga isyong pambayan. Laban sa korupsyon, impeachment, laban sa kahirapan, tungkol sa pagtaas ng mga bilihin, epekto ng pagtaas ng fuel dahil doon sa crisis sa Middle East. Pero kayo mga OFW, manggagawa, magsasaka, jeepney drivers, public transport, at iba pang sektor, hindi ho kayo pinababayaan ng gobyerno. Pati yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Meron division of labor ang gobyerno. May kanya-kanyang trabaho sila. Ang OFW, nakangasiwa dyan, DMW at saka DFA. Tungkol sa oil product, Department of Energy. Tungkol sa pagkain, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry. Tungkol sa Peace and Order, ay PNP, DILG, at iba pa, military ang nakatutok dyan. Tungkol sa West Philippines, Seguridad, Coast Guard at military. Pagdating sa impeachment, Kongreso at Senado ang may kontrol dyan. May kapangyarihan yan. Pagdating sa pagpapail ng kaso, Executive Department, papunta sa korte, yan po ang takbo ng gobyerno. Kaya yung hindi alam ito, pinag-iisa, tapos sisisihin lagi ang presidente, hindi nyo alam. Hindi dapat ang presidente ang nakatutok sa lahat ng isyu. Mayroong cabinet secretary by the authority of the president yan. Mayroong chief of staff, mayroong defense secretary, lahat to yan kung hindi nyo alam. May division of labor, kaya huwag niyong pagrambulin. Dahil pag pinaghalo-halo niyo ang issue, tapos isisisi niyo sa gobyerno o sa Pangulo, ibig sabihin hindi niyo alam
ang matinong gobyerno. Nasanay kayo nung panahon ni Duterte na lahat inaako niya. Lahat siya ang nasusunod. Parang inutil na yung mga cabinet secretary at ibang ahensya ng gobyerno. Lahat siya nagsasalita. Lahat siya ang nagsasabi kung anong gagawin. Hindi ganun. Ang pagpapatakbo ng matinong gobyerno. Pag matinong gobyerno, magtalaga ka ng mga opisyal na pinagkakatiwalaan mo siya magpatakbo. Okay? By the authority of the President. Yun po yun. Okay? Ano po yung masasabi niya? Sige. Samantala, ito yung isang issue. Pinag-uusapan yung ginawang pagre-resign ni Secretary Eduardo Año, ang National Security Advisor, at pinalitan ni Secretary Eduardo Oban, tama ba yan? Junior. Pareho silang dating Chief of Staff ng Armed Forces. Okay yun. Okay yun. Alam nyo si General Año, Secretary Año, yan ay dating Cabinet Secretary, Department of Interior and Local Government Secretary ng panahon ni Duterte. Pero nung panahon ni Marcos, pag-upo ng June 30, nitong 2022, pinagkatiwalaan ng Pangulo, ginawa yan na kakampi. Nung unang nakalagay dyan, ang unang National Security Advisor, kung yung matatanda, si Larita Carlos, di ba? Pero pagkatapos noon na siya ay umalis dyan, ang nilagay Secretary Año. Pinagkatiwalaan. Pero ngayon, sabi ni Secretary Año, gusto niyang mabuhay na ng tahimik sa pribadong sektor. Ay nirespeto ng Malacanang, tinanggap. Walang ibang dahilan yun kung bakit nag-resign. As of now, kung may nagsasabing yan ay kumalas dahil galit sa gobyerno, fake news na naman yan. Hindi po gano'n si Año. Matino yan, Secretary Año. Hindi yan kurap. Inakusahan lang doon sa mali-malita. Kaya nga dinimanda niya ng perjury at saka ng laban sa cyber libel. Yung mga dating mga sundalong nag-deliver daw sa kanya ng pera dahil hindi totoo yun. Mataas po ang kredibilidad ng mamang yan. Mula pa yan ng military, DILG, at National Security Advisor, hindi po yan kurap. Inakusahan lang nila. So siguro gusto niya mag-concentrate na linisin yung kanyang pangalan doon kaya siya nagpile ng kaso. Ngayon nag-resign, tinanggap, ang nilagay ay si retired General, Chief of Staff ng AFP, si General Eduardo. Yan, kapilito. Ano kapilito? Kapangalan. Eduardo Año ang pumalit, Eduardo Oban Jr. Ayun. So wala akong problema ron. Hindi ko man kilala ng personal yung mga yan, pero siya pinagkatiwalaan ng Pangulo. Pagkatiwalaan din natin na siya isusunod dahil mahalaga ang trabaho ng National Security Advisor. Lahat yan sakop niya. National Security Concern, Internal, External Security, pati sa West Philippines at lahat-lahat. Pagka ikaw ay National Security Advisor, lahat sakop mo yan. Kailangan lagi ka nagbibigay ng mga impormasyon sa Presidente, aware ka sa mga nangyari sa buong Pilipinas, o kung ano man, tayuhan man o tagaloob, internal at dayuhang sumisira ng bansa, dapat alam yan ng National Security Council, National Security Advisor, para na i-report sa office ng Chief Executive President Marcos. Yun po yun. Para sa inyong kaalaman. Please like and share, subscribe, and follow.